tay. Tayo. Parang lasing si tatay ah. Pagod? Upo ka muna. Nangawit ka ano? Opo. Nangawit ka nakaupo. Tapos paupuin pa kita ulit. Eh, talaga naman doon. Pakalit malamig doon sa loob. Ha? Malamig doon sa loob ng mga opisina. Na kaya ka nangawit. No? Dinaanan na opisina pala doon. Ganun pala ro kahirap. Ganun talaga tay. Kala ko nga ito mga tropa, hindi na makakatagal. Talaga naghintay sila sa labas. Thank you Lord. Kasi na-admit na si Toto. Anong pakiramdam mo ngayon tayo na na-admit na yung anak mo? Yun, magandang hapon na sa iyo mga kababayan. Si Toto, dumating kami dito 12:30. So after mga 30 minutes, pinasok na siya. So mga 1 o'clock. Ang oras na ngayon, 3:30 na. Nandito pa kami nag-aantay kasi si tatay nasa loob pa. So inaantay naman si tatay lumabas. Kung lumabas na si tatay, okay na, na admit na si Toto. So inaantay pa naman si tatay sa loob na lumabas para maging okay na. So yun lang muna kababayan, update ko na 3:30 ng hapon. Parang ang gulo ko yun. Ay! Antay na lang natin. Oo, antayin na lang natin si tatay na lumabas. May kasiguraduhan na po kaya na ma-admit si Kuya Toto? Sigurado na kasi nasa loob na eh. Pero 'di ba katulad kay Kuya Joel, matagal din siya nung nasa loob. Paglabas nilabas din si Kuya Joel. Siguro antayin na lang natin kay tatay mamaya. Yes, tatay na lang tayo siguradong mag-update kung siguradong ma-admit si Toto. Pero sana no, Sana kasi ano naman siya nakatali na doon sa loob eh. Tsaka mas malaki ang chance pag nagumaling siya Yes. pagka nasa loob, no? Yes, tama. Kasi wala nang kakayanan talaga si tatay na yung alagaan si Toto kasi nananakit talaga. 70 years old na kasi. 70 at saka siya, yung gigil na gigil siya sa tatay niya eh. Oo. Yan ang pinagtitripan niya lagi. Doon sa mainit ang ulo niya kay tatay. Pero sana ma-admit at pagdasal natin na ma-admit si Toto para maging happy si tatay at gumaling si Toto. So yun lang mga kababayan, yun lang muna ang update namin sa oras na ito, 3:30 ng hapon. 3 hours na kami nag-antay dito sa labas. So inantay namin si tatay. Yun lang. Mamaya uli ang update namin. Kay tatay na uli ang update namin. Bye-bye and see you. Yun mga kababayan, time check 5:30 ng hapon. No, check natin kanina 3:30. So 5:30 na ngayon. So 5 hours na tayo nag-aantay dito. Si tatay naantay pa rin namin kasi sinamahan si Toto na i-admit na. Dito na sa pangalawang building. Dito na sa pangalawang building. So inaantay pa rin namin hanggang ngayon. Kawawa si tatay, wala pang kain. Oo nga. Kaso sabi kasi ng bantay doon sa wards na hindi mo na lumabas si tatay. Antay lang muna po. Puro saglit ng saglit eh. Hanggat nagugutom na yata si tatay ngayon. Papalitan sana Andito pa yung pagkain niya na binili namin Papalitan sana namin. Kaso lang sabi ng nurse, ayaw. Sabi niya si tatay na lang kasi ito yung magulang. Kamag-anak. Ito daw dapat talaga. So ayun mga kababayan, 5:30 ng hapon, nandito pa rin kami sa bahay pagamutan. Inaantay namin si tatay para makalayas na kami dito. Makauwi na kami dito siyempre nainip na rin kami. 5 hours na kami dito mula kaninang umaga. Alas 7 tayo umalis ng Pangasinan. Dumating kami dito 12:30. Dinala sa pangalawang building 5:30. So ayun, yun muna ang update namin ngayon. Magandang gabi sa lahat. Time check 7:30 ng gabi. Tinanong ko sa guard, dumating kasi kami dito 5:30. Si Toto nasa loob. Sabi ng guard 3 to 4 hours pa maayos si Toto sa loob bago iwanan ng tatay. So 7:30 mag-aantay pa kami ng 2 hours bago maging okay si Toto sa loob, may iwanan na ni tatay. After nito si tatay wala pa rin kain. Siguro pakakainin muna namin para maging malakas si tatay. Mahina na nung nakita namin dito na umakyat na nahingi ng kontak. Mahina na si tatay. Hindi talaga nagtiyaga siya ng
Hindi kumain. Sabi naman ni tatay, tay, kumain ka muna. Ito pa yung pagkain niya uli, oh. Tay, kumain ka muna. Saglit na lang to. Sabi ni tatay. So, ayun. Antay namin hanggang 10. Sigurado to 10 ng gabi. Sana maging okay na para matapos na itong pangyayaring ito. Pagod na rin kami, hindi lang si tatay ang pagod, pati kami. Kasi kanina madaling araw pa kami galing Pangasinan hanggang dito. Anong oras na? 7:30. So mag-aantay pa kami hanggang 10 ng gabi para maging okay si tatay. After nito, sana matapos ito, makauwi na rin kami. So yan, na time check lang mga kabayan, 7:30 ng gabi. Sa sunod update kami, abang-abang lang mga kababayan. So sa wakas, 10 na mga kababayan. Nandito na ngayon si tatay. Tay, kumusta? Ito, pagod sa hintay. Sobrang hirap sa loob. At least naging okay na si Toto doon. Kala ko, papabukasan pa. Buti nila at nakalabas din. Okay na rin, ipasok ko siya sa sa ward. Napasok na siya, tay. Nasa ward na siya. Okay na siya doon. Hindi na nga ako pinasama nung mga attendant. Anong huling abili ni Toto sa'yo? Wala. Pinasakay na siya sa wheelchair eh. Pinwheelchair na siya eh. Medyo malayo yata yung kaya sinabi nila sa akin na pwede na ako lumabas. Ayun. Hindi na ako nakapagpaalam nga din sa anak ko. Baka hindi na sinadya na lang siguro para hindi na siguro mag-isip. Mag-isip ng hindi maganda. Oo, yun mga kababayan. After nito kababayan, papunta kami sa bahay ni Daddy Frankie. Ang sunod na video nito, si tatay ay kausapin ni Daddy Frankie. Yung buong kwento kung anong nangyari sa ospital, kung paano pinasok, lahat ng kwento. At si tatay hindi ko kumain, kakain pa pagdating ng Makati. Paghapon. Maghapon ka tayo, hindi kumain? Paghapon, walang kain. Wawa naman si tatay. Dito pa yung pagkain mo tayo. Diyos ko po. So yan mga kababayan, abang-abangan nyo yung huling interview ni Daddy Frankie kay tatay, kung paano nangyari at paano pinasok si Toto sa ward. So mga kababayan, ito ang update namin. 10 na ng gabi kami natapos, mula alas 7 hanggang ngayon 10 ng gabi na. So mahigit 12 hours na kami mahigit dito mga kababayan. More than 12 hours na, di ba? 7 hours, 15 hours na kami nandito sa labas. Parang lasing si tatay ah. Pagod? Upo ka muna. Nangawit ka ano? Upo. Nangawit ka nakaupo. Tapos paupuin pa kita ulit. Talaga naman doon, malamig doon sa loob. Ha? Malamig doon sa loob ng mga opisina. Na kaya ka nangawit. No? Dinaanan na opisina pala doon, ganun pala rin kahirap. Ganun talaga tay. Kala ko nga ito mga tropa, hindi na makakatagal, talaga naghintay sila sa labas. Akala mo iniwan ka na doon. Hindi naman po kayong bandang hapon na panay ang paalam ko, nagutom na rin ako. Oo. Buti ito si Ivan po pumasok. Ako naman ang ayaw palabasin ng isang ang hirap. No, ganun talaga tay. Tiyaga talaga sa lahat ng bagay, no? Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Ilang taon mo na bang kasama yung anak mo na ganun ang sitwasyon niya, si Toto? Nasa 8 taon na yata. 8 taon na. Pero dahil sa pagtsatsaga natin today, salamat sa Panginoon dahil na-admit ng mga kababayan si Toto. No? Mula kahapon, yung mission namin, kahapon dumating kami doon sa bahay nila, magdamag, na pumunta, dumiretso na kami dito hanggang sa maghapon din, nakapila. Although dito sa bahay pagamutan, hindi na rin sumama si Daddy Frankie, ipinaubaya ko sa team dahil mayroon din akong ginawa dito. Pero gaya na aking sinabi mga kababayan, thank you Lord kasi na-admit na si Toto. Anong pakiramdam mo ngayon tayo na na-admit na yung anak mo? Nabawasan yung stress ko. Sobrang stress ko nabawasan. Nabawasan yung stress mo. At sa bakit itong bato ko medyo guminawa ng konti yung pakiramdam ko. Dahil salamat Daddy Frankie, talagang hindi ko alam sasabihin ko sa inyo pero
dumaan na ano mga kababayan. Ang tawag nito, posisyon. Palagpasin lang natin. So, yun, mga kababayan, no? Hindi daw alam ni tatay kung anong sabihin niya. No, tay? Ako kala ko talaga wala na akong pag-asa eh. Akala mo walang pag-asa? Opo. Bakit naman? Isipin niyo yun, 8 taon No. na ganun lang na tiniis kong hirap. Mm-mm. Nag-iisa ako, wala akong mag-apay sa akin kahit sino. Mm. Malapit ako sa mga dapat lapitan pero wala akong nakitang tulong. Oo. Pero ngayon sa awa ng Diyos, Ngayon, meron na. Yun yung sinasabi nila tay na habang may buhay, may pag-asa. Saka pag sa vlog, kapapanood kayo, parang ang ganda panoorin. Mm. Pero pag sa totoo pala, ang hirap pala talaga. Akala nila, madali yung trabaho ng Team Daddy Frankie. Isipin nyo, nagpunta kayo sa bahay, hapon, isang araw na yon, tapos gabi, Diretso. Diretso. Hanggang dito, maghapon na naman. hapon na naman. Ganun po talaga tay. No? Pero Hirap. masaya kami sa ginagawa namin. Kaya walang rason tay para hindi tayo magpatuloy, no? Hanggat tayo tinutulungan, ginagabayan ng Panginoon, tuloy-tuloy lang. Hanggat may nagtitiwala at naniniwala sa atin na sumusuporta, tuloy-tuloy lang po ang Team Daddy Frankie. Kaya muli po mga kababayan, ako'y magpapasalamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa Team Daddy Frankie mga kababayan. Sana tuloy-tuloy kayo nandyan hanggang gumaling si Toto. Mga ano yon, hindi natin alam kung ilang buwan, mabuti tayo, ina-admit siya, no? Ano ba ang reaction ni Toto kanina? Nung bago nyo siya idating doon? Doon po, nung nasa sasakyan, medyo okay pa. Pero nung malapit na kami, sinumpong. Sinumpong na naman. Sinumpong. Sinumpong siya doon, nag-wild na talaga. Nagwa-wild. Oh, yun yung mga ina-admit talaga nila, no? Kasi mga kababayan, talagang kawawa si tatay. Pag ibang tao, medyo tahimik si Toto. Pero pag silang dalawa na lang talagang nagiging karatista, laging tumatama yung kamay niya. Kaya yun mga kababayan, abangan na lang po natin ang paglabas ni Toto. At ngayon, babiyahe rin kami pabalik ng Pangasinan, no? Kaya maraming salamat po mga kababayan. Abangan nyo na lang po yung update namin. Huwag po kayong mag-alala habang nasa pagamutan si Toto ay aalalayan din naman natin si tatay dahil sa katandaan na rin ni tatay, pero nagtatrabaho pa, pero gagawa pa rin si Daddy Frankie ng paraan. Mag-uusap pa rin kami kung ano pa yung pwede nating itulong. Maraming salamat. God bless, magandang gabi po. Time check po mga kababayan, 10:00 na po ng gabi. God bless po and bye-bye. Wala na kayong pahinga niyan talaga. Okay lang tay.